Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Puting Kabaong. Dating punerarya. Kumusta po kayo, Sir Jupiter? Ako nga pala si Martin, taga Marinduque. Taong 2017, nang ma-diagnose si Kuya Coco ng chronic kidney disease, kaya kailangan niyang mag-dialysis ng 2 beses sa isang linggo. Dahil malayo ang barangay namin sa dialysis center na nasa ibayong bayan pa, ay kailangan naming lumipat ng bahay para ilapit si Kuya upang hindi siya laging napapagod sa biyahe pauwi sa amin. Yun din ang payo ng kanyang mga doktor kung gusto pa raw namin siyang makasama ng matagal. Ako at si Mama ang nakatoka upang maghanap ng matutuluyan naming pamilya. Ang lugar na hinahanapan namin ay malapit sa trabaho ni Papa, kaya pumayag na rin siya sa paglipat. Ang mahirap lang sa gagawin namin ito, nakabudget lahat ng aming mga expenses. Kailangan talaga naming magtipid. Dahil kailangang makalipat kami agad, nag-post kami sa social media para mas mapadali ang paghahanap. Sa kabutihang palad, may mabubuting tao ang nagsuggest at nagturo ng mga bahay na for rent at mga for sale na rin. Isa-isa naming inikot ang mga bahay na yon. Nakiusap at idinulog ang sitwasyon namin para kahit kaunti ay makakuha kami ng discount at mayroon nga kaming nahanap. Pero Sir Jupiter, dating punerarya ang bahay na yon. Mura ang renta at inaalok na lease to own pa nga ng may-ari. Sinabi ko kay Mama na huwag yun ang kunin. Sa iba na lang, pero sobrang kailangan talaga naming magtipid. Ang sabi naman ng may-ari, pwede niyang ipaayos ang bahay para ang mukha itong tirahan at hindi punerarya. Sa totoo lang po, maluwag ang bahay na yon. May 2nd floor, attic at basement pa. Kwento ng may-ari, sa basement daw ginagawa ang pag-iimbalsamo. Bali underground floor talaga yun. Doon daw lahat ginagawa ang pag-aayos sa mga patay. At ang 1st floor at 2nd floor ay bahay talaga na tinirhan nila noong nabubuhay pa ang mga magulang nila. Pero dahil nakapag-asawa na silang magkakapatid, naiwang abandonado ang punerarya. Dahil nga raw nabasa niya ang kwento ng buhay namin na ipinost namin sa social media, naisipan niya raw ipagbili na lang sa amin sa murang halaga ang bahay. Kung hindi lang sa pagiging dating punerarya ng bahay ay masasabi kong matibay at maganda ito. Bahay na bato ito. Ang sahig ay pinakinis na parang naka-tiles. Ang hagdanan nito ay gawa sa kahoy pero halatang iningatan at inalagaan. Malalapad ang mga tabla ng baitang. Sa ibaba ng hagdan ay may pintuan. Sabi ng may-ari, yun daw ang daan papuntang basement. Iba pa ang labasan nito na nasa kanang parte raw
ng bahay. Para sa akin ay hindi na yun masama kahit pa punerarya ang basement. Naisip ko na baka magiging maayos naman ang pagtira namin doon kaya kinuha na rin namin. Sinabi namin kina Papa na dating punerarya ang bahay na nakuha namin para alam nila kaysa naman sa iba pa malalaman. Nagdadalawang isip si Papa at mga kapatid ko pero sobrang mura talaga ng renta at lease to own pa. Ibig sabihin, kapag natapos naming bayaran ang napagkasunduang amount ng bahay, ay sa amin na yun. Ipinasyal namin sila sa bahay bago kami lumipat doon at may mga pagbabago dahil ipinaayos at ipinalinis nga talaga ng may-ari ang bahay gaya ng sabi nito. Mas lumiwanag pa ang bahay dahil sa ipinalit nilang mga bombilya. Upang hindi kami matakot, naging rules sa amin na off-limits ang basement sa aming lahat, lalong-lalo na si Kuya Coco. Ayaw naming maramdaman niya na konektado ang bahay na yon sa mga patay o kung ano paman. Naunang lumipat sina Mama at Kuya dahil nga sa dialysis treatments ni Kuya. Sinamahan sila ni Lola Digna, ang nanay ni Mama. Kami naman ni na Papa at dalawa ko pang kapatid ay sumunod na lang sa paglipat matapos ang 3 araw na pagliligpit at paglilipat ng mga gamit sa bagong bahay. Magkasama kami sa kwarto ni Kuya Coco. Sa 2nd floor ang kwarto naming lahat. 3 ang kwarto ng bahay. Kapag umakyat sa hagdan ay mabubungaran ang kwarto ni Kikay at Kimi, pangatlo at ang bunso naming kapatid. Sa kanang parte ng kwarto nila ay kwarto namin ni Kuya. Sa kaliwa naman ay kwarto ni Mama at Papa. Ang maganda pa sa bahay na ito ay may kanya-kanya kaming banyo sa loob ng kwarto. Isang hapon, nadatnan ko si Kuya sa kwarto namin na nakaupo sa kama niya. Naggulat ako sa pagkasalubong niya sa akin. Sabi niya, nakakatakot daw sa bahay na yon. Tinanong ko kung bakit. Nagkwento siya na noong unang araw daw niya sa bahay ay may tumatawag daw sa pangalan niya. Nang sinundan niya raw ay doon daw sa loob ng basement pumasok. Para daw may nagtutulak sa kanyang buksan ang pinto pero hindi raw natuloy kasi nakita siya ni Lola Digna. Isang gabi pa na naginip si Kuya. Nakatayo raw siya sa tapat ng pintuan ng basement. May tumatawag daw sa kanya sa loob at may nag-uudyok sa kanyang buksan ang pinto. Binuksan daw niya ang pinto. Bumaba raw siya sa basement at sinusundan ang boses ng tumatawag. Pagdating daw niya sa ibaba ay may nakita raw siyang puting kabaong. Doon daw nanggagaling ang boses sa loob ng kabaong na yun. Nilapitan niya raw ang kabaong at akmang bubuksan. Nang bigla siyang magising dahil ginigising na siya ni Mama. Sinabi raw niya kay Mama ang panaginip pero sabi raw ni Mama yun daw kasi ang iniisip niya sa bahay. Kaya ganoon ang napapanaginipan niya. Ang boses ay epekto lang daw yun ng mga gamot niya at after effect ng treatment niya, lalo pat bumaba ang dugo niya. Pero pinipilit ni Kuya na parehong-pareho ang boses ng tumatawag sa kanya at doon sa panaginip niya. Sigurado siyang hindi raw ito epekto ng gamot at pagbaba ng dugo niya.
Hindi ko alam ang sasabihin para patibayin ang loob ni Kuya. Kinilabutan nga ako sa mga ikinwento niya. Nag-aalala tuloy ako kasi isa ako sa mga sumang-ayon na tumira sa bahay na yun. May gabing hindi ako makatulog. Minuminuto akong pabiling-biling sa kama. Ramdam ko ang pagod ng katawan ko pero aktibong-aktibo ang isip ko. Pakiramdam ko rin ay parang lumalamig ang kwarto namin. Naka-electric fan kami pero ang lamig ay parang naka-aircon. Maya-maya ay may naramdaman akong may humawak sa braso ko. Gulat na gulat ako pero si Kuya lang pala. Tinatanong niya sa akin kung naririnig ko raw ba ang naririnig niya. Umupo ako at pinakinggan ang sinasabi niya. Noong una ay wala akong naririnig hanggang sa unti-unti may mga ingay na. May mga tunog ng gamit na para bang may gumagamit sa mga ito. Mga metal na nagkikiskisan. Mga bagay na inilalapag at dinadampot ng kung sino. May naririnig din kaming nag-uusap-usap at lahat ng yun sa ibaba ng kwarto namin naririnig. Sa takot namin ay tumakbo kami papunta sa kwarto ni na Mama at Papa. Sinabi namin yun sa kanila. Dahil doon ay kumuha si Papa ng pamalo at bumaba. Sumunod naman si Mama. Ayaw naming maiwan kaya sumunod din kami sa kanila pababa. Doon ko napansin na ang kwarto namin ay kahilera ng basement. Hinanap namin ang dahilan ng mga ingay pero wala. Tiningnan din ni Papa ang basement, pero walang tao. Napagalitan tuloy kami ni Kuya dahil doon. Matapos ang mga nangyari ay pinilit na naming matulog at magkatabi na kami sa kama ni Kuya. Isang beses habang nasa sala kami ni Kuya at nanonood ng TV, nabulabog kami sa malalakas na sigaw ni Kikay at Kimi at ang patakbo nilang pagbaba sa hagdan. Umiiyak silang pareho hanggang sa mahimasmasan sila at nagkwentong sinubukan daw namin silang ikulong sa kwarto nila. Nagulat kami ni Kuya kasi hindi naman kami umaalis sa pwesto namin. Nandoon lang kami sa sala. Hindi makakibo si Mama kasi alam niyang naroon lang kami sa sala ni Kuya habang siya ay naglilinis sa hallway ng sala at kusina. Noong gabi, dahil natatakot kami ni Kuya, inayaan na naming nakabukas ang ilaw sa kwarto. Ganon lagi ang routine namin tuwing gabi at sa awa ng Diyos, ay nairaraos naman namin ang magdamag na hindi ginagambala. Hanggang sa mapundi ang mga ilaw namin. Nagsimula na naman ang mga ingay na naririnig namin pati na ang paglamig ng kwarto. Mabilis akong lumipat sa tabi ni Kuya. Pareho na kaming hindi makatulog. Ilang minuto ay nakarinig kami ng naglalakad sa hagdan. Ilang segundo ay unti-unting bumukas ang pinto ng kwarto namin. Nakahinga kami ng maluwag dahil si Kikay lang pala. Pero nakatayo lang siya at hinawakan ng switch ng ilaw. Pinaglalaroan niya yun. Noong una ay
wala namang nangyayari kasi pundi nga ang ilaw, pero matapos ang ilang ulit pang pagpapatay-sindi sa switch, biglang gumana ang ilaw. At doon na nga kami natakot ni Kuya kasi sa bawat pagsindi ng ilaw ay kitang-kita namin ang nanlilisik na mga mata ni Kikay at ang nakakakilabot niyang ngisi. Pareho kaming nagsisigaw ni Kuya sa sobrang takot. Pumasok sina Mama at Papa sa kwarto namin. Alam nilang pundido ang ilaw at hindi pa nabibilhan ng bumbilya. Kaya may dala rin silang flashlight. Inilawan nila ang buong silid at wala naman silang nakita maliban sa aming dalawa ni Kuya. Nagtataka kami kung paanong wala na rin sa may pintuan si Kikay. Sinabi namin yun kay Mama at Papa pero hindi sila kumibo. Sinubukan din ni Papa na pindutin ang switch pero hindi naman gumana. Sabi na lang niya papalitan na bukas ang bumbilya para hindi na kami matakot. Nakiusap kami na lumipat na ng bahay o kaya ay bumalik na lang sa bahay namin. Pero hindi na raw pwede dahil lubog na raw kami sa mga bayarin. Kinabukasan ay pinalitan na ni Papa ang mga pundi naming ilaw, pero nagpupumilit si Kuya na gusto na niyang umalis sa bahay na yun. Sabi niya kami raw ang pumapatay sa kanya. Kaya raw lagi niyang napapanaginipan ang puting kabaong sa basement. Gusto na raw namin siyang mawala at ilibing. Dahil nai-stress na rin ang magulang namin, nagpunta na sila sa simbahan. Nagpatulong sila sa aming mga pastor na kung pwede, muli nilang i-cleanse ang bahay namin at patatagin si Kuya sa kanyang laban. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng mga pastor namin, nagpaabot agad sila ng agarang tulong sa aming bahay. Sinamahan nila kami sa bahay ng 9 na araw. Ang sabi nila ay 9 na pagnonovena at paglilinis ng bahay ang gagawin namin. Lahat kami ay naglatag ng higaan sa sala para sama-sama kami palagi. Sa 9 na araw na yun, nasubok ang pananampalataya namin. Unang araw na naroon ang mga pastor, bali 4 po sila. Naglagay sila ng mga itlog sa bawat open space ng bahay. Sa kusina, sa sala, sa bawat kwarto, sa hallway at pati na sa basement. Kahit ang attic ay nilagyan nila. Nagsimula kaming magdasal habang nililibot namin ang buong bahay. Habang ginagawa namin yun, dinig na dinig namin ang pagtawag ng malalim na boses sa pangalan ni Kuya Coco. Ngunit kabilin-bilinan ng mga pastor na huwag papatinag o papansinin ang mga yon. Kailangan lang palakasin ang pananampalataya upang tumigil ang mga ito. Mula sa front door, nagsimula kaming magdasal. Sa tanang buhay ko, noon lang ako nakakakita ng mga gamit na gumagalaw na parang nililindol. Pero nagpatuloy pa rin kami sa paglilibot. May humila pa sa aking kamay, buti na lang ay nakakapit ako kay Papa. Walang nagpatinag. Tuloy lang kami sa pagdarasal hanggang sa pagbibindisyon ng mga pastor. Nang matapos ay kinolekta nila ang mga itlog at binasag isa-isa. Lahat ay naging kulay itim ang laman nito.
mabaho rin ang amoy, parang bugok na itlog. Agad yung itinapon ni Pastor Joe. Inexplain niya na malakas na nilalang ang kalaban namin, kaya kailangan talagang tibayan ang loob namin at taasan pa ang pananampalataya. Sa ikalawang araw ay ganun ang ginawa namin, pero palakas ng palakas ang puwersa. Nanghahatak na talaga ang mga kaluluwa at si Mama ang nasampulan. Hinatak siya at ibinato sa dingding. Pero tuloy pa rin kami sa pagdarasal. Nayayanig pa rin ang mga gamit. Nagsisilaglaga ng mga libro at mga picture frames. Nang matapos ay kinolekta ulit ang mga itlog at binasag, ngunit ganoon pa rin. Itim pa rin ang laman ng mga ito at mabaho. Nagpatuloy ang pagdarasal at cleansing. Sa huling araw ay naglibot ulit kami bago magmisa. Ngunit yun na ata ang pinakamalakas dahil nagsisibali-bagan na ang mga pinto. May umuugong sa loob ng bahay. Nakakabingi. Hanggang sa matuntun namin kung saan nanggagaling ang maingay na ugong. Nagmumula ito sa basement. Habang pababa kami doon, palakas ng palakas ang tunog, pero ipinagpatuloy pa rin namin ang pagdarasal at pag-bless sa kabuuan ng bahay. Nang makababa kami sa basement, may nakita kaming puting kabaong sa lapag. Hindi namin alam kung saan galing yun. Tapos narinig na lang namin ang pagdaing ni Kuya Coco. May humihila sa kanya palapit sa kabaong. Inila ko rin si Kuya para hindi matangay. Nagdadasal na ako sa isip ko at naiiyak na ako sa takot, pero pinilit kong maging matapang. Hanggang sa unti-unting humina ang puwersa. Nawala rin ang mga ugong at ang mga tunog ng pagyanig ng mga gamit. Tumigil na ang lahat. Akala ko talagang malamig ang temperatura ng bahay, pero hindi pala. Dahil nang matapos ang aming pagnunovina, uminit na ang temperatura. Kinolekta ulit nila Pastor ang mga itlog at pagbasag ay maayos na ang laman ng mga ito. Doon na sila nagsagawa ng misa. Pero dahil sa mga nangyari, bumalik pa rin kami sa family house namin kahit na-cleanse na ang bahay na yun. Isinauli naman ng may-ari ang mga naibayad namin dahil sa mga nangyari sa amin doon at hindi niya maitatanggi dahil isa rin siyang saksi. Inimbitahan namin siya sa cleansing. Kasama namin siya sa pagdarasal. Umiiyak siya sa naging kaganapan sa loob ng 9 na araw. Hindi niya alam na ang basement na dating punerarya ay pinanirahan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Nang huling libot namin sa buong bahay, hindi na mabigat sa pakiramdam. Hindi na nakakatakot. Wala na rin ang puting kabaong. Palaisapan pa rin talaga sa amin kung saan yun galing dahil wala namang imbak na kabaong doon sa punerarya. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa pagdadialysis si Kuya Coco. Nabalitaan din namin na naibenta na ang bahay at sa awa ng Diyos
ay maayos naman ang kalagayan ng pamilyang nakatira doon. Puting kabaong. Hello po ulit, Sir Jupiter. Ako po ulit ito, si Wahine Michiko. Nais ko lang pong samantalahin ang oras na nakakapagsulat po ako para ipadala pa ang ilang karanasang paranormal namin sa channel ninyo. Ang karanasan pong ikikwento ko ay tungkol sa auntie ko na itago na lang natin sa pangalang Alice. Tubong Northern Samar po ang Auntie Alice ko at lumaki siyang sanay sa gawain sa bukid. At dahil probinsya ay sadyang tahimik na daw sa lugar nila pagpatak pa lang ng 6:00 ng gabi at wala nang makikitang tao sa labas. Kung ang ibang magulang daw noon ay mahigpit sa mga anak lalo na kung babae ka, swerte naman daw siya sa magulang dahil sadyang mababait daw ang mga ito. Ayon kay auntie, nasa edad 16 daw siya nang mangyari ito. Minsan na pagkasunduan daw nilang magkakaibigan na manood ng sine sa bayan. Maaga pa lang ay tinapos na ni auntie ang lahat ng gawaing bahay na nakatoka sa kanya bago nagpaalam sa mga magulang na lalabas at magtutungo sa bayan para manood ng sine. Sinabi niyang kasama niya ang mga kaibigan niyang sina Darlene at Malu. Pinayagan naman daw siya ng bang ito at nagbilin lang na huwag magpapagabi sa daan. Hapon na nang makarating sila sa bayan dahil nilakad lang daw nila ang pagpunta dito. Naabutan nilang nagsisimula na ang palabas kaya naman mabilis silang naupo at nanood na. Nakaugalian na daw ni auntie na ulitin ng 2 beses ang panonood sa isang palabas para mas maunawaan niya ito. Sa sobrang ganda daw ng pelikula ay naglambing pa siya sa mga kaibigang ulitin pa nila ng 1 beses ang panonood. Dahil yun na ang pangatlong beses ay nagprotesta na daw ang dalawa. Ano ka ba naman, Alice? Di ka pa nagsasawa? Abay, pangatlong beses na nating napanood itong palabas. Makakabisado ko na nga ang mga linyahan nila. Sabi ni Darlene na napakamot na lang daw sa ulo. Sige na please, Darlene, Malu. Ang ganda kasi sa kampogi-pogi ng bida. Isa na lang, promise. Tapos uuwi na tayo. Sabi naman niya sa dalawa. Alice, gagabihin na tayo sa daan. Anong oras na ho? Alam mo namang madilim at mahirap ang daan pa uwi sa baryo natin. Muling habol ni Malu sabay tingin sa orasan nito sa braso. Oo nga naman, Alice. Ugma na lang tanawa kay mauli na ta. Singit naman ni Darlene. Dahil uwing-uwi na daw ang dalawa niyang kaibigan ay nakipagkasundo siya sa dalawa. Sinabi niyang kalahati na lang ang panonoorin niya habang hinihintay siya sa labas ng mga kaibigan. Nagpalitan daw ng tingin ng mga kaibigan niya bago nagsalita si Malu. Ambot di mo, oy, hala, ayaw pagdugay kay bayaan ka na mo, manguli na mi. Sinundan daw ng tingin ni auntie ang dalawang kaibigang tumayo at naglakad palabas ng sinihan. Naiwan si auntie sa loob at muling inulit ang panonood. Hindi niya daw namalaya na imbis na kalahati lang ng pelikula ay natapos niya ng buo ito.
Nang mapagtanto niya ang nagawa ay nagmamadali daw siyang tumayo at patakbong lumabas ng sinihan para tingnan ang dalawang kaibigan. Ang akala daw ni Auntie ay maaabutan niyang nakasimangot at galit na naghihintay ang dalawang kaibigan sa kanya. Pero ganun na lang ang panlulumo niya nang wala siyang maabutan sa pwesto ng guard. Sinubukan daw niyang tanungin si Manong Guard kung may dalawang babae daw ba na naghintay doon. Inilarawan pa raw niya ang itsura ng mga ito pati na ang suot ng mga damit. Ganun na lang ang panlulumo niya nang malamang umuwi na ang dalawa. Natatarantang nagtanong siya sa gwardya kung anong oras umalis ang kanyang mga kaibigan. Tumingin daw ang gwardya sa relo nito sa kasinabing 11:00 na umalis ang dalawa. Nagmamadali siyang naglakad palabas ng sinihan nang malaman niyang hating gabi na pala. Kaya nagmamadali siyang umuwi na walang kasama. Dahil hindi pa uso noon ang kuryente, naglakad daw siya sa madilim na gabi. Tanging ang liwanag lang daw ng buwan ang nagsisilbing tanglaw ni Auntie ng mga oras na yon. Pero hindi yun sapat para pawiin ang kaba at takot na nagsisimula ng mamuo sa pagkatao niya. Bukod sa kinakabahan niyang tinahak ang madilim at tahimik na daan, ay iniisip niya rin ang galit ng mga magulang. Hindi raw kasi noon pinapayagan ng ganoong oras ng pag-uwi, lalo na kapag babae. Habang pinipilit daw ni Auntie na madaliin ang mga hakbang kahit mahirap dahil bukod sa matroso ang daang tinatahak niya, ay nakakakilabot rin daw ang katahimikan na nakakabingi pa. Malayo-layo pa raw ang lalakarin niya nang makaramdam na parang may sumusunod sa kanya. Sa pag-aakalang may makakasabay na siyang tao, ay kaagad daw siyang lumingon. Ngunit wala naman daw tao. Tanging siya lang daw ang tao sa daan ng mga oras na yon. Dumagundong ang dibdib ni Auntie sa kaba at saka muling naglakad pauwi habang todo dasal daw siya na wala naman daw sanang magpakita sa kanya. Ngunit hindi pa siya nakakarami ng hakbang ay muli niyang naramdaman ang presensya sa likuran niya. Sumusunod ito sa bawat hakbang niya. Nang mga oras daw na yon ay nagtayuan na ang mga balahibo ni Auntie. Pakiramdam daw niya ay nakatayo ang mga buhok niya at hinahatak ang anit niya sa kilabot na naramdaman. Mangiyak-ngiyak na sinaway daw niya ang kung sino mang nilalang na nakasunod sa kanya. Please naman po, huwag mo na akong takutin, takot na nga ako eh. Mahinang sabi niya nang biglang makaramdam ng kakaibang lamig si Auntie, ay napilitan siyang maglakad takbo para makauwi na. Naiiyak na daw siya sa takot. Malapit na siya sa kanila nang maramdaman daw ni Auntie na nawala na ang presensyang sumusunod sa kanya. Nawala na rin daw ang lamig na nararamdaman niya, kaya naman malakas siyang napabuntong hininga at nagpasalamat sa Panginoon. Muli siyang lumingon para tingnan ang nadaanan niya at napapangiting ibinalik ang atensyon sa harapan. Halos natatanaw na niya ang bahay nila. Pero ganun na lang daw ang gulat ni Auntie nang tumambad sa harapan niya ang nakalutang na puting kabaong. Pahalang itong nakalutang na tila ba hinaharangan ang daan niya.
Hindi daw nakakilos kaagad si auntie at para siyang tinakasan ng boses. Kitang-kita niyang unti-unting lumutang palapit ang kabaong sa kanya, kaya naman kusa siyang napaatras. Nanginginig daw ang buong katawan niya at nanlalaki na ang mga mata. Mas lalo siyang kinilabutan nang makitang unti-unting bumukas ang takip ng puting kabaong. Bago pa niya nakitang laman ito, ay ubod lakas daw siyang sumigaw sa kapikit matang nagtatakbong binangga ang kabaong na puti. Nakauwi naman daw po si auntie ng ligtas. Pero simula daw noon, hindi na ito nagpapagabi sa daan at hindi na ulit nanood ng sine kasama ang mga kaibigan. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang aking kwento. Salamat po sa pagbabasa. Hanggang sa muli. God bless po. Ngayon, ito naman ang ating shoutout portion. Shoutout kay Bobby Ong Sueco, Mayumi Makisig, Mary Ann Calma, JP Agapito from Germany, Rizelin Diveda, Sheila Kumpahinay, Bernadette Arcalas. Belated happy birthday, Charmaine Zapata. Hope you enjoyed celebrating your birthday. Hi din kay Joan Guillen at kay Cheche Entiles. Basahin naman natin ang mga magagandang komento mula kina Nel Atienza at Mayumi Makisig. Sabi ni Nel, good evening po, di po nakakasawang makinig sa inyong channel na Sitio Bangungot. At di rin po nakakasawang makinig sa magandang boses niyo po. Magaling ang narration at di nakakabagot pakinggan. Salamat po, stay safe and good health and God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng Sitio Bangungot. Mula kay Nel ng Province of Batangas. Sabi naman ni Mayumi, sa mga first time pa lang po makikinig sa channel na ito, hindi po kayo magsisisi, kundi mag-e-enjoy ka talaga. Kaya mag-subscribe na rin po kayo sa channel na ito at sa Kwentong Takip Silim.